Sumayin niyo ang Panginoon. So bahagi ho, hamon ng Ebanghelyo namin ngayon ay tumutukoy sa boses ng konsyensya at ang tapang ng katotohanan. Bahagi ho na pinaalala sa akin para sa araw na ito at kasi naman sa pagdiriwang natin ng anibersaryo ng inyong pagkatatag bilang insurance company ay nais namin pagnilayan. Una, ay makita namin alin yung boses ng konsyensya. Hindi yung pwedeng mapatayin yun. Yun ay patuloy na uusitin tayo. Bagamat sabi nga ho natin, kuminsan may mga pamamaraan ng tao na ito ay pigilan. Pero hindi ho matatabunan ito. Maraming pamamaraan ng tao. Iba ayaw na tumahimik. Kasi kapag tumahimik, pwedeng mas malakas yung boses ng konsyensya. Iba naman ay gumagamit ng mga kung anong substance, nagbabawal ng gamot, naglalasing, bahagi ho yun. O yung iba ay nililibang ang sarili sa makabundong pamamaraan. Pero nakita ho natin sa Ebanghelyo natin na isang halimbawa ay si Haring Herodes. Si Haring Herodes, pinanggit dito yung tetrarca. Dalawa ko pa si Herodes sa Ebanghelyo. Yung isa ay King Herod the Great. Yun yung Herod nung ipinanganak sa Jesus. Ito, kaya sinabing tetrarca. Kasi ito yung panahon na nahati ang Israel sa tatlo. Kaya tetrarch. Isa siya. Ito yung anak noong Herod na ipinanganak sa Jesus. So bahagi ho. At nakita natin alin. Nakita niya lang sa Jesus. Ang pumasok sa isip niya alin. Si Juan Bautista. Bakit pumasok sa isip na si Juan Bautista? Kasi siya nagpapatay noon. At alam niya, wrongfully. Wrongfully. Bahagi ho yun. Yun ay napadala lamang siya sa udyok ng kanyang kinakasama. Pero makita ho natin, yun ay isa sa mga tinatawag natin boses ng Diyos, yung ating sariling konsyensya. Pangalawa, makita natin dito yung alin, yung bitang ng alin, yung tinatawag nating peer pressure. Yung barkada, dito, alin yung na pressure siya gawa ng alin, nasa harapan siya ng kanyang mga pinuno, pinuno, yun ang mga kasama niya, yung mga namumuno sa bayang Israel. At sabi nga ho natin, ay kasama na rin dito yung kayabangan, yung pride, na kung saan ay makita natin. Yan ay may itikap, baka akala natin ay nakakalampas tayo. Pero bibigyan tayo. Hindi naman sa lahat, pero may mga pagkakataon na kung saan ay tayo ay mabibilang. Isa na itong instance na ito na kung tutusin ay napadala si Herod na kahit na sabi na niya ayaw niyang ipapatay dahil natatakot siya sa mga kanyang mga kababayan. Pero sabi nga, minsan, maaari lang ang tawa niya lang itong dahilan. But anyway, pangatlo, makita natin dito yung yung may presyo. May presyo at lakas ang katotohanan. May presyo. At ano yung presyo para kay Juan Bautista? Ang kamatayan sa unang pagbasa. Napakinggan din natin si Jeremias. Gusto rin siyang patayin. Gusto rin siyang patayin ng alin. Anong kanyang mga kababayan, ng mga pinunong saserdote, ng mga
taong bayan. Bakit? Kasi nagsasalita siya, no? Dapat sa templo at sa bayan, na anong pinapamalig, kayo ay masisira kapag hindi kayo nagbalik loob sa Diyos. No? So, bahagi mo yun. Mapututuloy naman, nangyari. No? Dumating kasi yung tinatawag natin Babylonian exile. No? Para doon sa North at yung Assyrian, no? Conquest, doon naman sa South. No? So, bahagi yun na kung saan ay makita ko natin yung hamon na ipinamanhid. No? Kasi bakit? Nagpapahayag. Yun yung katotohanan. No? Kaya huwag tayo magtaka kung bakit kakaunti, no? Yung mga tinatawag natin nagpapahayag ng katotohanan. Kasi no? May mga forces na wawasakin. No? Nakita natin yan kay Jeremias at sa ating ang Ebanghelyo kay San Juan Bautista. At ang panguli ay nakita natin na bagaman hindi nagtagumpay yung katotohanan, no? Nakita natin na yung yung kalungkutan ay ilinala kay Jesus. Ito yung ginawa ng mga alagad ni Juan Bautista. No? Great into prayer. No? Isinama sa panalangin. Ilapit kay Jesus. So ano yung hamon na pinamamanin ko sa atin? Una, ay ating ingatan yung ating konsensya. No? Bahagi yun na kung saan ay makita natin. Makinig tayo sa ating konsensya. No? Para ilayo tayo sa pahamakan. At napakahalaga rin yung tinatawag natin formation of conscience. No? Kinakailangan din natin patuloy na forma. No? Kasi may dalawang extreme. Ano yung dalawang extreme? Yung tinatawag natin na rigid. Ano? Yung maliit na bagay lang, ginagawang kasalanan. Ano? Yun ay rigidity. Ano? Yung isa naman ay alin, yung maging lax. Ano? Na parang wala na ng kasalanan. Ano? Ingatan natin. Ano? Nanawa ay makita natin. Napakalaga rin yung formation of conscience. Ano? Na makita natin. Pero sana, pinagpilihan natin, ano? Yung ating konsensya. No? Naalala ko tuloy, naalala ko tuloy, kalimitan, pakita ko dyan, insurance ay car. No? So, sabi ko rin sino kaya siguro ang kasi yung car ay nasa panas. No? Kailangan may DDL ka. No? Batas yun eh. Dito kaya, sino kaya dito may insurance sa mga bahay? Sino sa inyo may insurance sa bahay? Dahil kayo may insurance kayo sa bahay. Ayun, okay, ano? Kung minsan may car, meron kasi ilan sa patas eh. Pero yung insurance sa bahay, no? Kung minsan hindi natin naisip, nabanggitin mo kasi ito, gawa ng dapat yung kasi yung mga simbahan. No? Mga simbahan at yung mga kumbento dapat pinag-insurance yun. No? Kasi wala pa tayo sa level na yun eh. No? Wala pa tayo sa level na yun. Pero yun ay bahagi ito na kung saan ay makita natin. Ano? Patuloy pa rin yun ng pangangalaga. Ano? Pangangalaga ng ating katatayuan. Ano? Na alin na panghawakan natin. Ano? Na nawa ay mapangalagaan natin. Pero yung sabihin, kasama yun dahil tinatawag natin formation of conscience. Ano dapat nag-i-expand tayo ng nag-i-expand nawa natin. Hindi lang nung susundin ng insurance. Ano? Ngunit bahagi yung kaalalang-lalo na sa ating sarili yung pagkilos para sa pangalagaan ng ating katatayuan sa daigdig na ito. No? Pero yun, una, pangalagaan natin yung ating konsyensya. Pangalawa, ay hinahamon tayo ang buong kapal natin. Piliin natin ang prinsipyo, no? Kaysa sa katanyahan. No?
mas kumisan tayo, no? Ay pinapangalagaan natin yung katanyagan, no? Kaysa doon sa prinsipyo. Pero ito yung hamon, no? Na makita natin, no? Kaya po, kumisan, di ba, makita natin na nagpapakabol. Bakit? Kaysa kasi yung sasabihin ng tao, ay sayang yung pahalagaan ng buhay, no? Bahagi ho, no? Pero yun yung hamon na nakikita lang sa ligid na ito, no? Nasaan yung prinsipyo natin, at lalong-lalo na yun, yung Christian principle natin, no? Sa ating pagtiro sa ligid na ito, na nawa ay patuloy natin yung pamalitaan, no? At pangatlo, ay kahit na sa gitna ng ating kalungkutan, no? Kasi sabi natin, may presyo kasi yung paghawak ng katotohanan, no? Ay ilandin natin kay Jesus, no? Ilandin natin kay Jesus. Nanawa ay patuloy tayong pahalagahan. Pagkakataon, kasi mahirap po yun, ano? Kung minsan sasabihin ng tao, pero kapag maliwanag mo yung konsensya mo, no? Kahit sabihin natin na sila na yung pangalan mo sa harapan ng tao, pero kapag maliwanag mo yung konsensya mo, no? Ay ikaw ay alin? Ay matibay ito nakapaglalakad ng maayos, no? Sa mundo ng kalawan mo. Bakit? Kasi bahagi yun, no? Eh, medyo mahirap po, no? Lalo-lalo na sa atin, bilang mga Pilipino, no? Mga Asyano, yung hamon na pinapamanin sa atin ang buong kapal, no? Mas nakikita natin yung presyo, no? Pero bahagi yun na hinahamon tayo ng buong kapal. Kasi Ebanghelyo yung pinapamanin sa atin ngayon natin, pahalagahan natin yung kapag malinis ang ating konsensya, no? Na at kung sakaling man sa gitna, no? Nakita naman natin yung naranasan ng mga alagad ni Juan Bautista, namatayan sila ng pinuno, pero anong ginawa nila? Inilapit nila kay Jesus. Bahagi yun ang patuloy ng pananalig. Kasi alam nyo, kaminsan, no? Kaya kapag ang pinag-usapan natin ay yung nag-aamong na katotohanan, mahirap po, no? Kapag pinasok mo kasi yung kung tawagin natin bearer of truth, ano? Hindi lang mo nawasak mo yung bearer of truth, mamamayang pa yung kasinungalingan, ano? Bahagi yun, no? Wala na magtatangkang mag-aawak ng katotohanan, ano? Bakit? Eh, sinira mo na no? Pero alam natin, sa harapan ng pumikapal, no? Sabi nga ho natin, na put it in prayer, sapagkat kuminsan, ano? Gawa ng nasira yung mga pinangahawakan natin katotohanan, baka akala natin, wala nang makita ko natin, ano? Wala nang tibay ng panghahawakan, ano? Kaya sana po sa inyong 68 years, no? Isa ko dapat na makita natin, no? Ensure, no? Reassure, ensure na alin. Sana po ay makita rin natin yung katotohanan na dulot ng ating pananampalataya. Napakahalaga po na panghawakan natin, ano? Yung mga katotohanan na itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. At siya na po, ano? Sabi na ay medyo malaki yung hamon, ano? Na itinapamanik ng buong kapal. Pero sabi nga natin ay yun ay pangalagaan natin, ano? Yung patuloy na karakter na naharapin natin sa daigdig na ito, no? Katulad ng bawa ng alin, hindi mo tatagal ang insurance na ito ng 68 years. Kung kayo ay palpak, ano? Surely kayo ay may pader na pinangahawakan, ano? Kayo ay nagbabayad ng insurance, maging maayos sa pangalaga sa mga employee, no? Yun ay integridad ng isang kumpanya na tumatagal at dumalago sa mundong ginagalawan natin. At sana po, no? Ipagpatuloy natin ito, no? At
idulog natin sa harapan ng Diyos, no? Yung mga hamon na hinaharap natin at ibigin natin, Panginoon, pagsabihin mo, pagsabihin mo ang kumpanyang ito na nawa ay makapagbigay pa ng mahigit na trabaho at ng pag-undan sa bayan na ito at sa mga Pilipinong pinaglilingkuran